Oh, it's only camera and it's a store. A little store in Green Hills. Oh. With how many? 6 cameras and 5 smoke detectors. Let's see. It's a store in Green Hills, San Juan. It's from one of my suki. Okay. It will be returned through Lalamove, the Centro Lalamove, and it will be sent through Lalamove also. So for our suki, masuki natin sa malayo-layong lugar from Pasay. From Pasay City, they can send it through Lalamove, move it, and other motorcycle deliveries. Some are utilizing Joyride, Angkas, etc. So, kayang-kaya, umabot, pati Carmona, abot pa. Batangas ba? Nakatry ba ako ng Batangas dati? Isang alam ko yung Bulacan lang. Umabot ka doon sa Bulacan. Pero, siyempre, pag ganyan, may mga kasabay yun sa rider. Tsaka pag malayo, kailangan bigyan natin ng additional. Hindi lang yung kung ano yung rate, kawawa ng yung rider, diba? So, para makakain din yung family nila. Katao naman tayo. Kasi nagsisikap yung mga yun sa ulan, tsaka sa init. At saka very risky yung magbiyahe sa kalsada. Especially sa Metro Manila. Napakaraming sasakyan. Traffic pa. Kaya bibigyan natin sila ng reward pa. Mas maliit lang na pandagdag po doon sa sa kinikita nila. Parang ano to, pet store ata to sa Green Hills Mall, San Juan. O sa mga clients natin dyan na naghahanap ng PECE, Professional Electronics Engineer. Halimbawa, meron kayong project na nagre-require ng sign and seal ng electronics permit, electronics plans, certificate of safety and reliability. And yun, every year may inspection yung mga taga-office of the building officials natin. May mga findings, yan. So, kailangan may preventive maintenance din yung mga electronic systems natin. Like, halimbawa, yung FDAS, very basic. Kailangan sa fire code yan at least once a year. Kailangan documented. Hindi yung ginawa yung preventive maintenance, wala namang preventive maintenance report. That's very important. Evidence-based. Yan yung titingnan natin na pag ginawa yung preventive maintenance, hindi lang yung puro papel. Kailangan actual na ginawa yung cleaning ng smoke detectors, checking doon sa mga connections. Kasi yung mga smoke detectors, mga heat detectors, beam detectors, very sensitive yan sa mga alikabok. Diba? Halimbawa, yung mga warehouse natin, mga planta natin, yan. May mga alikabok yan. Kailangan malinis yan. Para in case of emergency na kailangan gamitin yung service ng device na yan, gagana siya. Gagana siya 24/7.
Hindi yung, ay, meron ako naka-install yan. Meron akong smoke detector dyan. Oh, ba't hindi nagbigay ng warning? Hindi nakadetect ng smoke. Kasi, wala na. Barado o kaya yung sensor niya natakpan. Diba? Kailangan linisin. Tapos yung mga manual pull station, may mga iba dyan, lost contact. So, at the time na kailangan mo nang i-pull yan, diba, may nakitang smoke. Yung isa sa mga empleyado nakakita o isa sa mga nearest sa smoke at may pinol niya yung manual pull station, hindi gumagana, yun pala naka-disengage, diba? So, kailangan ma-check yan. At saka maliban doon sa annual ng preventive maintenance, meron dapat naka-assign na fire safety officer. Siya yung mag-iikot. Actually, nasa hospital ako for 10 years sa facilities. Every day yan, iniikutan. Wala nang ginagawa yung facilities o yung fire safety officer namin. Dalawa sila. Umiikot. Chine-check. Maliban pa doon sa mga staff na nakakakita na, uy, may problema dito or may na-detect. So, tinatawag ka agad. Yun, mas malala yun kasi hospital yun. Mahirap, napakahirap magkaroon ng fire sa loob ng hospital. Yan ang pinakamahirap sa totoo lang. Kasi, ang hirap i-evacuate. Alam mo, may general evacuation. Ang hirap mag-evacuate ng pasyente na nasa ICU, nasa operating room. Diba? Yung mga bedridden. Napakahirap i-evacuate yan. Kaya, pag may evacuation sa hospital, una yung able. Takbo mo na yung able yan. Doon sa dedicated na evacuation site. Huli na yung mga bedridden. So, yan yung sequence doon sa pag-evacuate. Kaya very important, malagaan natin yung fire detection and alarm system. Kakampi natin yan eh. Yan yung lookout habang tulog tayo. Natutulog tayo sa ng tulog. Eh, sino bang lookout natin? Maliban sa CCTV, kailangan may smoke detectors na in case may smoke na papasok doon sa kwarto, at least man lang may tutunog at magigising ka at maka-extinguish ka or maka-evacuate ka. So that's the purpose of installing a smoke or fire detection and alarm system. Hindi yung karamihan kasi sa mga business owners, more on hindi masyadong binibigyan ng pansin yung safety. Wala kasing ROI, walang return of investment. Totoo, walang return of investment. But, napakalaking impact nito. Imagine, business mo. May nasunog, example. Ano mangyayari? Siyempre, kung 50% lang nasunog, apektado lahat ng business mo rin. Maski 10% lang, apektado ang pangalan ng business mo. What if 100% na tipok nasunog? So, wala na yung business mo. Kasama pa yung mga empleyado. What if may nadisgrasyang tao? So, malaking problema. Yan ang hindi nakikita ng mga business owners. Kaya, pagka tayo ay may business, maglaan kayo ng budget for the safety. That's very important. Actually, magpapasalamat tayo na hindi magagamit yan. Kasi pag yan ay nagamit, ibig sabihin may problema na. May nangyayari doon sa loob. Nag-activate yung smoke detector. Maliban lang kung false alarm. Pero kung yan ay nag-activate with the smoke or fire, problema talaga yan. Kasi may mga siyempre may magre-responde. Mababasa na yung mga gamit niya sa loob or yung mga electronics equipment sa loob. What if laboratory ng hospital, napakaraming naka-install na, or yung planta na napakaraming electronics equipment, ang mamahal yan. Halimbawa, nabasa yung isang CT scan mo or X-ray machine, millions yan eh. More than 30 or 50 million yan mga yan.
So, di ba? Maliit lang ang budget ng safety. Magkano lang ba yung fire detection and alarm system compare doon sa nakalagay or naka-install yan sa loob ng planta or production or hospital or condominium or hotels, diba? Okay, so maraming salamat at pag may kailangan kayo, contact lang ako sa una dito, hindi ko nilagay. Mamaya ilagay ko dyan sa video. 0929-7311436 hotline. That's my hotline. Anytime, 24/7. And Facebook page, our Facebook, my official Facebook is Engineer Garnet Danlag PEC. Or also you can send me a message through Viber 0929-7311436. Yan. Andito na ako, serving 24/7. So